Magandang araw po sa inyo, mga mahal po naming mga viewers. Salamat po at muli po namin kayong makakapiling sa pagkakataong ito. Good day din po sa inyo, kapatid na Bernadette. Good day din po sa inyo, kapatid na Frank. At syempre po, good day din po sa inyo, mga minamahal po naming manonood. Sa ating episode po ngayon ay ipagpapatuloy po natin ang pagpapakilala po sa inyo ng mga kaanib po sa iglesia na walang kapaguran sa pagtulong sa gawaing pagpapalaganap ng mga salita ng Panginoong Diyos. That's right po. Paano nga po ba sila nagsimula sa pag-aanyaya? Kilalanin po natin sila. Narito po. Nagsimula po akong nakipakinig sa mga salita ng Diyos nang ako po ay inanyayahan sa isang pamamahayag. Nagtuloy-tuloy na po ako hanggang sa ako po ay mabautismuhan. Nagsimula po akong nagmimisyon, kagaya ko po na yung marinig din po nila yung aking napakinggan. Ako po ay nag-aanyaya para po makatupad po sa gawaing pagpapalaganap. Nagmimisyon po kami. Nagpapamigay po kami ng pulyeto, pasugo, ay naanyayahan po namin sa dako ng gawain at kabilya po. Pagka po ako nagmimisyon sa aking mga kaibigan, nakakilala ko po, pinupuntahan ko po sa bahayan, sinusundo ko po pag oras ng gawain, pagka po oras ng pagsamba. Ang pagsubok po na aking naranasan ay pagka po pumupunta ako sa bahay ng gusto kong akayin, bigla po silang tumatalikod, mapasok na po sa loob ng bahay, hindi na po lumalabas. Kaya ang ginagawa ko po, pinagsusumikapan ko po sila na matapos yung kanilang mga pagsubok para po sila makarating po sa bautismo hanggang sa maging kaanib po. Natutuwa po ako na ako po ay nakapagpabautismo, nakatugon po sa panawagan ng ating pamamahala at nakapagbigay po ako ng kasiyahan sa Diyos. Ako po ay inanyayahan sa pamamahayag sa lokal ng Bitas. Dito ko po napakinggan ang mga salita ng ating Panginoon Diyos. Sa pamamagitan po nito, napag-alaman ko po, ang tunay na relihiyon po ay ang Iglesia ni Cristo. Natamnan po ako. Dati po kaming Katoliko. Hindi ko po nakita sa Katoliko ang ganitong pagsamba sa ating Panginoon Diyos. Nagkaroon po ako ng idea para po maipamahayag sa hindi po mga kapatid, mga kaibigan ko. Nagmamalasakit po ako sa kanila, mga kapitbahay namin. Inaanyayahan ko po sila sa pamamahayag para po pakinggan nila ang mga salita ng ating Panginoon Diyos. Ito po ay aking ginagampanan para po magkaroon ng kaalaman ang hindi pa po kaanib sa Iglesia ni Cristo. Para po magkaroon po sila ng kaisipan na ito po ay kakaiba sa ibang relihiyon. Hindi man po sila kaanib, para mapag-alaman po nila kung ano po ba ang nilalaman ng mga salita ng ating Panginoon Diyos sa loob ng Iglesia ni Cristo. Una tigit sa lahat po, kauna-unahan po yung pagsamba po natin
magkabukod po ang lalaki at babae. Mayroon pong kaayusan, lalo na po sa pananamit. Ang pagtulong ko po ay ginagawa ko sa pamamaraan na makapag-anyaya para makatulong sa panawagan ng ating pamamahala, kaluguran sa ating Panginoon Diyos. Nagmimisyon po ako sa pamamagitan ng pagbibigay po ng pasugo. Nag-aanyaya po ako sa panahon po ng pamamahayag sa kapilya. Nayayahan ko po ang aking mga kaibigan, mga kapitbahay, mga kaklase po ng aking mga anak. Ang mga pagsubok po na nararanasan ko po sa pag-anyaya at pagmimisyon, minsan po pagka inaanyayahan ko sila, hindi po sila nakaka-attend, marami po silang mga dahilan, pinagtataguan po ako. Pero yun po ay hindi po ako nagpapadala sa mga ganon. Patuloy pa rin po ang aking pagmimisyon. Ang damdamin ko, kaya po ginagawa ko po ang pagmimisyon. Una't higit sa lahat, alam ko pong ito ay nagiging kaluguran sa ating Panginoon Diyos. Ang maipapayo ko po sa ating mga kapatid sa loob ng Iglesia ni Cristo, wag po silang magsasawang mag-anyaya. Akin pong ginagawa upang sila po ay makapagpatuloy sa kanilang pakikinig ng mga aral ng ating Panginoon Diyos. Sila po ay aking pinahatid sundo. Kahit man po nasaan sila, susunduin ko po yun, hihahatid ko po. Ang pagtsatsaga po bilang isang kapatid, kailangan po yun. Napakahalaga. Yun po ang susi ng, para po tayo ay makapag-anyaya at sa ating mga hindi pa kaanib sa Iglesia ni Cristo upang sila ay ating mapabautismuhan. Nakita po natin na dahil sa kasiglahan ng mga kaanib sa Iglesia ni Cristo sa pakikipagkaisa sa gawaing pagpapalaganap ng mga salita ng Panginoong Diyos ay lalo pong dumarami ang mga taong umaanib sa Iglesia ni Cristo. At ang mga bagong kaanib po sa Iglesia ni Cristo ay natututo at nauunawaan na rin ang halaga ng pamamahagi ng pananampalataya. Dahil po sa patuloy na pagtuturo at pangunguna ng tagapamahalang pangkalahatan ng Iglesia ni Cristo, ang kapatid na Eduardo V. Manalo ay lalo pong nauunawaan ng mga kapatid ang halaga ng pamamahagi ng pananampalataya, sapagkat ito po ay utos ng ating Panginoong Diyos at nakapagbibigay po sa Kanya ng kasiyahan at kaluwalhatian. Tama po kapatid na Frank, at mamaya ay babalikan po natin sila para alamin ang update po sa patuloy po nilang pagtulong sa gawaing pagpapalaganap. Samantala, ipagpatuloy po natin ang pagtuturo ng sign language sa mga kabataan.
Sa ating napanood na panayam kanina ay nalaman po natin na noon pa, simula ng ikampanya ng ating tagapamahalang pangkalahatan, ang kapatid na Eduardo V. Manalo ang puspusang pagpapalaganap ng mga salita ng ating Panginoong Diyos ay agad po silang tumugon. Tama po. Kapatid na Bernadette, tulad po ng ating nabanggit kanina, balikan po natin ang ating mga masisiglang mga kapatid sa iglesia. Ano po ang update sa kanilang patuloy na pakikipagkaisa sa gawaing pagpapalaganap ng mga salita ng ating Panginoong Diyos? Narito po at muli po natin silang panoorin. Nagsimula po kaming mag-misyon noong pong September 2023. Kasama ko po yung aking mister at siya po ang nakikipag-usap sa aming misyon. At siya po kasi ang nakakaintindi sa medyo sign language, kaya po siya po ang nakikipag-usap. Dahil isa rin po sila sa mga dapat na makaalam ng mga katotohanan ng mga salita ng Diyos. At nagkataon naman po na meron pong isang manggagawa na na-assign po sa amin, kaya po kami nagpursige na sila po ay maanyayahan at makaalam po ng mga katotohanan ng mga salita ng Diyos. Ang pagkakaiba lang po, dati po kasi nagsasalita po kami sa mga inaakay. Ngayon, pag sa DEP po kasi, kailangan po ng sign language. Salamat po sa asawa ko at sa manggagawa po na nagsasign language para po maiparating yung gusto namin sabihin para po sa kanila. Mahalaga ang mga proyekto na isinasagawa ng ating pamamahala para sa ikasisigla ng aming mga akay na DEP. Sa atin pong tagapamahalang pangkalahatan, kapatid na Eduardo B. Manalo, maraming salamat po sa 15 years nyo pong pamamahala sa Iglesia ni Cristo. Nagmi-mission po ako sa mga deaf ngayong taong kasalukuyan sapagkat sila po ay aking minisyon sa pamamagitan po ng aking anak na isang deaf team po. Inanyayahan ko po sila sa pamamahayag upang mapakinggan ang salita ng ating Panginoon Diyos sa pamamagitan po ng sign language. May pagkakaiba po sa pangkaraniwan bago pa man itong mga deaf na inanyayahan ko. Pero sa akin po naging madali dahil may isa po akong anak na deaf. Nasanay na rin po ako sa pagsa-sign language. Mga problema po na kinaharap namin sa mga deaf na aming inanyayahan. Ito po ay hindi ganoon kadali para maunawaan nila ang pagsa-sign language. Hindi ko po lahat kaya sa kanilang ipaliwanag. Naging katulong po namin ang mga ministro at manggagawa, interpreter, upang maipamahagi sa kanila ang mga salita ng ating Panginoong Diyos. Ang mga deaf po ay inaalagaan ko sa pamamagitan po ng pag-attend ng mga aktibidad sa loob ng Iglesia ni Cristo, lalo tigit sa lahat po para maunawaan nila kung paano makisalamuha sa mga kapatid para po sila ay lalong mainggan o maakay sa pamamagitan po nito. Mahalaga po na tayo ay magbunga. Ito po ay sa kaluguran ng ating Panginoon Diyos. At ganoon din po para makatulong sa pamamahala. Mahalaga po na sila ay manatiling masigla upang sila ay magkaroon ng kaligtasan. Malaking tulong po yung nilunsad ng pamamahala. Naging malaking tulong po sa mga deaf, lalo tigit sa aking anak. Naging masigla po siya sa pakikisalamuha. Mayroon man po silang kapansanan. Hindi po ito naging hadlang at ma-appreciate po nila na ito ay bahagi sila ng Iglesia ni Cristo. Kapatid na Eduardo V. Manalo, taos-puso po akong bumabati sa ika-15 taon ng inyong pamamahala
sa loob ng Iglesia ni Cristo. Salamat po sa lahat ng aktibidad na inyong inilunsad at ako po ay nangangako na makikipagkaisa sa gawaing pagpapalaganap ng mga salita ng ating Panginoong Diyos. Mahal na mahal po namin kayo. I inform people about the Church of Christ by sharing them links on Facebook, distributing Pasugo or God's Message magazine, and also inviting them to attend worship services. The importance of entering or joining the Church of Christ is that people will have the right to offer true worship to the Lord God and receive salvation. I continue to guide my deaf friends, take care of them, accompany them in attending worship services until they receive true baptism. We also attend CSD activities together. I am happy that my deaf friends are joining the Church of Christ. I promise to our Lord God that I will continue to fulfill my duty. I will share my faith and invite more people to join the Church of Christ. Brother Eduardo V. Manalo, thank you very much for your leadership. Happy 15th anniversary of your dynamic leadership in the Church of Christ. We love you. Bilang pagmamahal sa kapwa-tao at pagtugon sa utos ng ating Panginoong Diyos na ipalaganap ang pananampalataya, ay kanila rin pong inanyayahan ang kapwa-deaf na kamag-aral upang maunawaan ang kahalagahan ng Iglesia ni Cristo sa pagtatamo ng kaligtasan. Maraming salamat po sa inyo, kapatid na Bernadette, at maraming salamat din po sa inyo, mga mahal po naming mga viewers. Maraming salamat din po sa inyo, kapatid na Frank. At sa mga nagnanais pong mag-aral o matuto ng sign language, i-download lamang po ninyo ang app na available through Android and iOS. Nasa 8,000 words po ang inyong pwedeng matutunan sa app po na yan. At para patuloy po kayong maging updated sa events and activities ng CST, i-follow nyo lamang po ang aming FB page. Gayon din po, i-follow nyo po kami sa Instagram. Just type CFO_CST. At kung may na-miss po kayong episode ng CSD, ay mag-subscribe po kayo sa aming YouTube channel sa INCTV/Christian Society for the Deaf. And don't forget to like, subscribe, and share our posts too. At para naman po malaman ninyo ang iba't ibang mga aktibidad ng mga kapatid po naming deaf at ang mga proyekto para sa kanila, ay isearch nyo lamang po ang website ng Iglesia ni Cristo para rito. Just type signlanguage.iglesianicristo.net. Sa aming mga kababayang deaf at sa inyong pamilya, sana ay patuloy po ninyong tangkilikin ang programang nilikha para sa inyo. Ito po ang Christian Society for the Deaf.